ng mga anak na nasawi. Mga kabataan din na meron pang inaasahang pangarap at kinabukasan sa kanilang mga buhay. Subalit sa isang iglap, lahat ng iyon ay naglaho. Ipinapakita po dito yung realidad at katotohanan na hindi hawak ng tao ang kanyang kinabukasan. Wala tayong control. Subalit sa atin bilang mga manampalataya, mga kapatid, merong isang napakalalim pang katotohanan na dapat nating maunawaan. Hindi ito lamang tungkol sa digmaan na nangyayari sa pagitan ng mga bansa. Ito ay digmaan patuloy na nangyayari sa loob ng ating mga puso. Sapagkat tayo mga tao, likas sa atin at natural sa atin, ang maghangad na tayo yung mamahala sa ating buhay. Tayong magkontrol nito. Nais nating tiyakin ang ating sariling mga kinabukasan. Nais nating mamuhay ayon sa ating sariling mga plano. At kapag nangyari ito sa buhay nating mga tao, naaalis ang Diyos sa sentro ng ating mga buhay. At dito papasok yung ating nagiging kasalanan ng makasariling pamuhay. At yun po yung pamagat ng ating pag-aaral ngayon, ang kasalanan ng makasariling pamuhay. Kaya po kung meron po kayong mga Biblia, akin po kayong iniimbitahang buksan sa Aklat ni Santiago, Kabanatang 4, talatang 13 hanggang talatang 17. Book of James, chapter 4, from verse 13 to verse 17. At ganito po ang sinasabi ng salita ng ating Panginoong Diyos na hindi nagkakamali, salita ng Diyos na walang kakulangan, hindi na kailangan ng anumang karagdagan, ito'y kumpleto at marapat pakinggan nating mga tao. Verse 13, magsiparito ngayon, kayo nag-isipagsabi, ngayon o bukas ay mag-isiparoon kami sa gayong bayan at titira kami doong 1 taon at mangangalakal at magtutubo. Kayo nga hindi nakakaalam na mangyayari bukas, ano ang inyong buhay? Kayo nga isang singaw na sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Sapagkat ang dapat ninyong sabihin ay, kung loloobin ng Panginoon ay mga bubuhay kami at gagawin namin ito o yaon. Datapwat ngayon ay nagmamapuri kayo sa inyong mga pagpapalalo. Ang lahat ng ganitong pangmamapuri ay masama. Verse 17, sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Pagpalain nawa ng Diyos ang pag-aaral ng kanyang salita, tayo po ay lumapit sa kanya sa panalangin. Ama naming Diyos, muli kayo po ay nagpapasalamat sa inyong katapatan, sa inyong kabutihan sa aming pong buhay. Sa patuloy po namin kinikilala ang inyong kadakilaan at sa patuloy po namin paglalim ng pagkilala sa iyo ay nakikita po namin ang aming pagkamakasalanan. Kaya tulungan niyo po kami na sa pag-aaral ng iyong salita, patuloy kaming masaway, may tuwid, mapalakas, mahamon upang ang aming buong buhay aming maisuko, mapailalim sa iyo, O Diyos, bilang aming Panginoon, bilang aming Hari. Kaya tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po ang aming pag-aaral na ito na maging pagpapala sa bawat isa. Kaya bigyan niyo po ang bawat isa ng pusong mapagpakumbaba, handang makinig, handang tanggapin ang mga katotohanan. At bigyan niyo po kami ng patuloy na kaunawaan upang makita namin ang kagandahan, Panginoon, ng pagsunod sa iyong kalooban. Iwaksin niyo po ang anumang gawa ng kaaway. At mga Panginoon, kumilos kayo sa puso ng bawat inyong anak. Magdala ito ng patuloy na kalaguan nila sa pagsunod sa iyo. At maging sila na nilalapit po namin, mga bisina namin, na kasama ngayon. Kumilos po kayo sa kanilang mga puso. Makita nila kayo bilang kanilang Diyos, bilang Panginoon na marapat nilang isuko ang kanilang buhay. Kaya't muli, O Diyos, sa iyo po namin inalapit ang mga bagay na ito. Ikaw nawa ang aming maitanghal. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang sulat po ito ni Santiago, kung ating pong palaging babalikan sa ating naging mga pag-aaral, ito po ay nakatuon sa mga nangalat na mga Hudyong mga manampalataya na naninirahan sa labas ng Palestine. Itong mga manampalatayang ito, yung mga nakaranas ng mga pagsubok, mga pag-uusig, mga kahirapan, tensyong panlipunan. At dito sa chapter 4,
Pinakita po dito yung trahedya sa mga manampalataya kapag sila ay namuhay ng ayon sa kanilang sariling karunungan, sa karunungan makalupa. Yan ay magbubunga, kagaya ng ating na banggit ng mga nakaraan, nagbubunga ito ng alitan, mga pag-iimbot, pagmataas, at espiritual na pangalunya. Inialantad sa mga talatang ito na ang puso ay isang lugar ng paikibaka sa kasalanan. Kaya dito sa ating teksto, ito ay patuloy na pagsasalita ni Santiago upang tuligsahin yung maling pamuhay na nangyayari sa buhay ng mga manampalataya. Tinutuligsahan niya yung isa pang malalim na problema na kung sa mga ng talata, ina-address o tinutukoy ni Santiago ang makamundo at mapagmataas na puso sa kapwa. Ngayon naman, sa mga talatang ating pag-aaralan, sinasaway niya ang pamuhay na parang hindi kailangan ang Diyos. At ito ay isang uri ng pagmamataas. Hindi sa kapwa, kagaya nung last time na mga talataan, kundi ito ay pagmamataas mismo sa Diyos. At ito ang isa pang malalim na problema na kinakaharap noon ng mga manampalataya. Kung ating titingnan dito, hindi ito hayagan na pagtanggi sa Diyos, kundi sa kanilang praktikal na aspeto ng pamuhay, kinakalimutan nila ang Diyos. Itinutuwid dito ang pag-uugali na tila mas alam ng tao at mas kontrolado nating mga tao ang buhay kaya sa Panginoon. Kaya po, diyan ko po hugot yung ating mensahe ngayong umaga. Ang ating mensahe ito. Ang tunay na karunungan ay pagpapasakop ng lahat nating plano sa buhay sa kalooban ng Diyos. Ang tunay na karunungan ay pagpapasakop ng lahat nating plano sa buhay sa kalooban ng Diyos. Yun po dapat ang katotohanan na ating sinusunod at pinanghahawakan sa ating mga buhay, na kung talagang nais nating matiyak ang ating kinabukasan sa maayos na kalagayan bilang mga manampalataya, dapat meron tayong pagpapasakop ng ating buong buhay sa plano ng Diyos ayon sa kanyang kalooban. Sapagkat tayo mga tao, likas sa atin ang pagpaplano. At hindi naman ito mali. Ngunit kung sa ating mga plano ay wala ang pagkilala sa ating Panginoong Diyos, bagkus napupuno ng pagtitiwala sa ating sarili at sumesentro sa ating sariling kapakinabangan, hindi lamang ito simpleng bagay, ito ay kasalanan. Ang Diyos, tandaan natin, siya lamang yung may ganap na pamahala sa lahat dahil si soberanong Diyos. At bilang tao, dapat lamang tayong ganap na umaasa sa Kanya sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ang tunay na buhay Kristiyano ay hindi lamang nagpaplano, kundi nagpapasakop at nagpapailalim sa plano ng Diyos. Kaya dalawang bagay ating titinan mula dito. Una, isang kayabangan ang pagpaplano na wala ang Diyos. Isa itong kahambugan ang magplano sa ating buhay na hiwalay ang Diyos. Pangalawa, kaya't kailangan ng kapakumbabaan na pagsunod sa plano ng Diyos. Yung dalawang bagay na yan ang ating talakayan ngayong umaga. Una, tingnan natin na kayabangan ang pagpaplano na wala ang Diyos. Yung tinutukoy ni Santiago sa verse 13 and 14 na nagpapahayag siya ng kanyang panalita, magsiparito ngayon. Kayo nag-isipagsabi ngayon o bukas, mag-isiparoon kami sa gayong bayan, titira kami doon, mga ngalakal, at magtutubo. So ating tingnan po dito, malinaw na isang anyo ng pagmamataas ang pamuhay sa pansariling batayan lamang na hiwalay ang Diyos. Pansin niyo po yung sinasabi ni Santiago dito na kanyang panalita, magsiparito kayo ngayon. Hindi ito simpleng pagkuha lamang ng atensyon na pumunta kayo dito sa akin. Meron tayong pag-uusapan, meron tayong pag-idiskusyonan na isang importanteng bagay para kayo mapaalahanan. Kundi ito yung isang matinding panawagan, madiing pagtuligsa. Magsiparito kayo ngayon. Yan yung sinasabi ni Santiago. Parang pagkasabi na makinig kayo. Yan yung sinasabi ni Santiago sa mga manampalataya noon. Ito ay urgent sapagkat ito ay matinding problema na kanilang ginagawa. Merong urgency na dapat silang makinig na sinasabi ni Santiago. At sino yung kanyang kinakausap?
meron siyang ina-address dito. Sino sila? Yung mga nagsasabi, mag-isip paraon kami, titira kami, mangangalakal, magtutubo. Sila mga nagsasabi ng mga panghinaharap na mga bagay. Lahat ng mga panalitang iyan ay tumutukoy sa mga future verbs, mga panghinaharap na mga gagawin. Pagpapakita ng pansariling katiyakan at kontrol na tila sa lahat ng kailang iniisip, pinaplano sa kailang mga buhay, kumbaga naka-atado na siya, naka-set na. So dito ating makikita, hindi dito kinukundina ni Santiago ang pagpaplano sa kanyang sarili, kundi ang aroganteng pagpaplano na hiwalay at labas ang Diyos. Yan yung kasalanan na kanyang nais i-address. Yan yung pagsentro sa sarili at pagtanggi sa probidensiya ng ating Panginoon. At yan yung ginagawa doon ng mga manampalataya sa kanyang panahon. Sila ay may kontrol ng kanilang mga buhay na kung sila ay makapagplano, parang alam nilang talagang mangyayari na wala ang Diyos doon. Kaya ipinakita ni Santiago ang isa pang realidad sa kanilang sariling buhay bilang mga tao. Pansin niyo sinabi niya sa verse 14, kayo ang hindi nakakaalam na mangyayari bukas. Ngayon, ito yung naging katuguan ni Santiago sa ginagawang practice o gali ng mga manampalataya doon. Kayong hindi nakakaalam na mangyayari bukas. So una, kinuha niya yung kanilang atensyon, makinig sila. Kayong mga nagpaplano na wala ang Diyos, kayong hindi nakakaalam ng mangyayari bukas. Bilang tao, sila'y ignorante sa mangyayari sa hinaharap kung iniisip nila na lahat ng kanilang plano ay matutupad. Yun ay pawang arrogance. Maraming bagay ang pwedeng magbago sapagkat sa ating mga tao, wala tayong kakayahan para baguhin ang detalyadong ibubunga ng bukas. At isa sa dahilan nito, kagaya ng binanggit sa talata, ay ang kaiklian at kawalang kasiguraduhan ng buhay ng tao. Ang sabi niya ni Santiago, kayo ngay isang singaw, panandalian, madaling mawala. Nandyan maya-maya, subalit mabilis mawala. Ipinapakita po diyan ni Santiago ang katuruan mismo ng ating Panginoong Yesus patungkol sa talinghaga niya sa taong mayaman. Subalit mangmang na nagplano ng gusto para lamang kumita, subalit nabigong makita ang kaiklian ng kanyang buhay, kaya't napahamak yung kanyang kaluluwa sa talinghagang ibinigay ng Panginoon. At yan yung pinapaalala ni Santiago sa kanila na hindi marapat mangyari. Hindi nyo kayang matiyak ang inyong kinabukasan sa inyong mga pinaplano sa buhay, sapagat ang buhay ay maiksi lamang, hindi mo ito hawak. Ang Diyos ang may hawak na yan. Kahit isang kasalanan ang hihiwalay ang Diyos sa ating buhay, sa ating mga ginagawa. Ano po, illustration na bangkit natin kanina, sa digmaan sa Middle East, yung mga naon ng mga namatay, hindi alam ng dating pinuno ng Iran na siya ay mamamatay ng araw na siya ay bombahin ng pinagsamang pwersa ng US at ng Israel. Hindi niya alam na siya mamamatay. Marami pa siguro siyang plano para sa kanyang bansa. So biglang dumating yung wakas ng kanyang buhay. Sa isang iglap, nawala. Lahat ng kanyang pinapangarap sa kanyang bansa, lahat ng kanyang pinaplano, nawala sa isang iglap sa pagkawala ng kanyang buhay. At maging sa mga mahal natin sa buhay na mayapa, tiyak na bawat isa sa atin ay may plano, pasana para sa kanila. Subalit nagwakas nang sila ay mawala. Yan yung plano na kung saan sa ating pantaong panaw ay maaaring mawala. Sapagat yan yung buhay nating mga tao. Maiksi, walang katiyakan. Alam niyo po kaya isa sa mga naging mindset ng mga Puritans noon nung kanilang kapanahunan, sa bawat aspeto ng kanilang pamumuhay, sa kanilang mga pagpaplano, sa kanilang pagdesisyon, sa bawat napakaliit na detalye, tinatawag nilang yung mga ginagawa nila na planning in the pencil or planning in pencil.
Yun yung kaya naging language. Bakit anong kadahilanan? Sapagkat ang pagkaplano na nagsusulat gamit ng lapis, maaari pa siya nilang magbabago. Depende sa probidensiya ng Diyos. At yun yung kayang hinahangad na sa kanilang mga plano, isinusulat muna nila ito sa lapis. Hindi ito literal, kundi pinapakita lamang nila na sa kanilang plano, alam nila. Dahil kinikilala nila na ang Diyos lang, lamang talagang soberano, maaari mabago ito. At kung baguhin ito ng probidensiya ng Diyos na ipinapakita sa kanila, handa nila itong burahin. Dahil lapis lang yon. Ibig sabihin, sa kanilang mga plano, ang Diyos ang tinitingnan nilang nagpapasya ng kanilang plano sa buhay. At yung punto po ating makikita dito ay ito, na ang pagkaplano sa buhay na walang Diyos ay pag-akto mismo na Diyos. Kung tayo sa ating buhay, tayo yung titingnan natin na masusunod. Hindi natin kinikilala ang Diyos bilang soberanong Diyos. Yan mismo ay pag-akto na Diyos sa ating mga sarili. Tandaan natin, ang Diyos lamang ang may lubos na karunungan upang dakilang may sa katuparan ng kanyang mga plano. Kailangan nating balikan ang katotohanan patungkol sa Diyos. Siya lamang ang eternal na may lalang upang matiyak na ang lahat ng kanyang plano ay matutupad, masisecure. At tayo bilang mga tao, wala tayong mga kakayahan para matiyak na maganap ang ating mga plano sa buhay. Hindi rin tayo Diyos na mamalagi magpakailanman. Hindi tayo eternal. Walang katiyakan ng ating mga buhay. Yan po yung reality. Kaya naman madiing tinututulan, tinutuligsa at niyalabanan ni Santiago ang ganitong buhay ng mga manampalataya noon. At ito rin ang natiling katotohanan ngayon na sumasawata sa ating mga pagpaplano na wala ang Diyos. Ang prinsipyong ito ay nanatili para sa lahat. Kung ikaw ay isang estudyante, hindi ka dapat nagpaplano sa pagtatapos ng iyong pag-aaral na wala ang Diyos. Kung ikaw ay isang magulang, hindi dapat kayo nagpaplano sa pagpapalaki ng inyong mga anak na wala ang Diyos. Kung kayo professional at negosyante, hindi ka dapat nagpaplano sa pagtatrabaho at pagnegosyo na wala ang Diyos. At sa iglesia, hindi dapat tayo nagpaplano sa lahat ng ating mga ginagawa sa ministeryo na wala ang Diyos. At sa ating personal na buhay, wala dapat tayong pinaplanong kung ano paman, gaano paman kaliit na detalye na wala ang Diyos kung kinikilala natin siya na soberanong Diyos na may hawak ng lahat. Ano po, bilang illustration, ngayon, summer na, maraming nagplano magbakasyon. Siguro. Subalit, marami ang hindi natuloy. Itong mga nakaraan nga lamang ay naglabas ng report na bumaba daw sa 50% ang mga turistang bumibisita sa Baguio. Dahil na din siguro ng epekto ng tumataas na presyo ng petrolyo. So ating makikita diyan, yun yung realidad sa ating buhay. Maaari tayo magplano pero hindi natin hawak yung magiging bunga ng bukas. Walang puwang sa atin ngayon. Dapat ang pagmamataas na angkinin ang ating kinabukasan. Yan yung dapat ng ating makita. Ang sabi nga po ni John Calvin, nothing is more absurd than that anything should happen without God's ordaining it. Walang mas kahangalan daw kaysa sa isipin na may anumang mangyayari nang hindi ito itinakda ng Diyos. Kaya ngayon, kung tayo ay magpaplano na wala ang Diyos, hindi natin nire-recognize na hawak ng Diyos ang lahat, isa yung kahangalan. Isang kahangalan ng isipin na meron tayong maitakdang anuman bilang tao sa ating mga sarili. Kaya't bilang babala, paalala sa bawat isa, kung ikaw ay namumuhay na tila ikaw ang Diyos ng iyong sarili, ang Diyos ay palaging tumutuligsa. Ang Diyos ay palaging lumalaban
sa lahat ng mga nagmamataas, sa lahat ng hindi kinikilala siya, sa bawat detalye ng kanyang buhay. Kung ikaw ang nagiging Diyos ng iyong sarili, asahan mo na ikaw ay tutulig sa iyo ng Diyos. Kaya't bilang implikasyon, dapat nating makita na ang pagsalalay sa sarili, yan po isang anyo ng idolatry. Pag-aktong Diyos mismo sa ating buhay, ang paglalagay sa ating sarili bilang Diyos. At tingnan din natin na ang pagkaplano na wala ang Diyos at hindi siya naging sentro, yan po ay tahasang pagtanggi sa kanyang probidensiya. At ang kumpiyansa sa sarili, yan ay uri ng pagmamataas sa harap ng Diyos. Mukhaang pagkataas ng ating sarili sa harapan ng Diyos. At yan yung naging problema sa ating kapanahunan ngayon. Maraming mga tao at maging mga Kristiyano ang nagpaplano sa kanilang mga buhay na wala at hindi para sa Diyos. Yan yung kailangan natin tukuyin sa ating mga sarili kung humahantong din tayo dito. Alam niyo pa, mauunawaan pa mga atheist sapagkat hindi talaga sila kumikilala sa Diyos. Subalit sa mga kumikilala sa Diyos, pero namumuhay na parang walang Diyos, hiwalay sa kanilang mga plano sa buhay. Sila yung mga practical atheist. Contradiction. Mauunawaan pa mga ateista na hindi naniniwala sa Diyos. Pero kung tayo nagpapahayag na meron tayong Diyos, pero hindi siya isinasama sa ating mga plano sa buhay, wala tayong pinagkaiba. In practical tayo mga ateista. Kaya yung tanong sa atin, nasaan ang Diyos sa ating mga plano sa buhay? At kung meron po tayo dito ngayong mga bisita, marami kang marahil plano sa iyong buhay. Lahat ng iyan ay mawawala ng kabuluhan kapag nagtapos na ang iyong buhay sa lupang ito. Ang tanong sa iyo, nakapagplano ka na ba para sa iyong kinabukasan pagkatapos ng kamatayan? Kung ikaw may mga pinaplano sa iyong buhay, how about kapag natapos ng iyong buhay sa mundong ito? Kung wala ka pang plano, ay katibayan iyan na nasa delikado ang kalagayan. Hindi ka dapat mapakali sapagkat hindi mo hawak ang iyong buhay. At sa oras na matapos ang iyong buhay sa mundong ito, haharap ka sa hukuman ng Diyos. At ikaw ay hahatulan sa lahat ng iyong mga kasalanan. At kapag kayo natagpo ang may sala, paparusahan ka ng Diyos sa kanyang kahatulan sa impyerno, sapagkat ang Diyos ay banal at makatarungang Diyos. Pero, ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa pagkakaloob ng ating Panginoong Jesucristo na nabuhay ng perpekto, na nagpailalim sa plano ng Diyos. Pinagbayaran ng kasalanan. Kaya nanawagan ako ngayon sa iyo sa araw na ito. Magplano ka na ngayon. Tumugon ka na lumapit sa ating Panginoong Diyos. Ang iyong buhay hindi mo hawak. Magplano kang lumapit sa ating Panginoon. Talikuran mo lang iyong kasalanan at pagtiwalaan mo na ng buong puso si Kristo na tanging Panginoon at tagapagligtas. Yan yung hamon ko sa iyo, kaibigan. Kung wala ka pang kaligtasan, sa lahat ng iyong plano, planuhin mo rin ang kalagayan ng iyong kapwa. At para naman sa mga manampalataya, ang tanong naman sa atin, tunay mo bang masabi na lahat ng iyong plano, ang Diyos ang iyong inuuna? Honestly, masabi mo ba na sa lahat ng iyong mga naging plano, pinaplano at magiging plano, ang Diyos palagi muna ang iyong isinasaalang-alang? O kaya naman saka mo lamang siya isinisingit kapag nagkakaroon na ng problema sa iyong naging plano? Sa mga nagtatrabaho at mga naghahanap pa lamang ng trabaho, kinikilala mo ba mauna ang Diyos sa iyong plano at mga desisyon? Isinasaalang-alang mo ba muna kung hindi mahadlangan ang Panginoon, ang iyong pagsunod sa Panginoon, ang iyong pagsamba, ang iyong paglilingkod sa Kanya? Yun ba iyong munang sinasaalang-alang?
sa inyong mga magulang at mga mag-asawa, sa inyong mga pagkaplano, sa inyong pamilya? Titingnan nyo ba ang probidensiya ng Diyos? O ito inyong napapangunahan? Sa inyong mga singles, mga professionals, mga young people, sa lahat ba ng inyong plano sa buhay, tunay bang naroon ng Diyos? Ano po uso sa ating panahon, yung magkaroon ng bucket list. Mga gustong puntahang lugar, maranasang mga kasiyahan, maabot ng mga milestones sa buhay, yan malimit ang nangyayari ngayon. Ang planuhin ang mga bagay-bagay habang bata pa kayo, habang kakaunti pa ang inyong mga responsibilidad sa buhay, habang tila marami pa kayong pagkakataon sa buhay na ito. Hindi po yan masama. Subalit ang tanong sa atin at hamon sa atin, subalit nagpaplano ka din ba na ang iyong kalakasan, na ang iyong kabataan, ang iyong kalinawan ng kaisipan ay magamit mo para sa Panginoon? Tandaan natin, ang buhay ay maiksi lamang. Marami iniisip mo na meron pa namang ibang pagkakataon. Bata pa naman ako. Marami pa akong pagkakataon para mamuhay para sa Panginoon. Iniisip mo ba kapag natapos na ang iyong buhay sa mundong ito? Tandaan mo, hindi ibig sabihin bata ka pa, marami pa ka pang pagkakataon. Pagkatapos kaya ang iyong buhay at pagharap mo sa ating Panginoong Diyos, makikita mo kayang nalubos ang iyong buhay para kay Kristo? O ang iyong buhay ay nalubos lamang sa mga temporal na mga bagay sa mundo? Tingnan natin kung paano tayo nabubuhay. Huwag mong gawing katwiran na kasama naman ng Diyos sa ibang plano mo sa buhay, sa ibang ginagawa mo sa buhay. Meron mang percentage ng para sa Diyos, na para bang nahahati ang iyong layunin sa buhay, ang isa para sa sarili, ang isa para sa Diyos. Alam niyo po, kung tunay tayong Kristiyano, ang buo natin dapat na pagkatao ay marapat nakadepende at nakasalalay sa ating Panginoong Diyos. Hindi dapat ito nahahati. At bilang panawagan, makita nawa natin na ang pinakamahalaga sa ating buhay ay mamuhay para sa Diyos. Ipasailalim at unahin natin ang plano ng Diyos, ang kanyang kalooban, ang para sa kalatian ng ating Panginoong Jesucristo. Pagasihan nawa natin ang ating mga desisyon na walang panalangin, ang ating mga plano na wala ang Diyos. Kaya't bilang hamon, magplano ka sa iyong buhay, subalit kailanin at ipailalim ito sa kalooban ng Diyos. Magplano ka gamit ang lapis, wag ballpen agad. Kailayan mo na ang Diyos ang nagtatakda ng lahat, at ang dapat natin naging ginagawa sa ating buhay, sa ating mga plano ay para sa kanyang kalahatian. Kung ating po nakikilala si Adoniram Hudson, siya po isang missionary at marahil alam natin ang kanyang pangalan. Nung una, meron siyang sariling plano sa kanyang buhay. Iba sa plano ng Diyos. Pero nung siya'y maligtas, binago lahat iyon ng Diyos. Nung makita niya ang kalahatian ng ating Panginoong Jesucristo, ang para sa kanyang kaharian, yun yung masigit pinag-alaban ng kanyang puso. Kaya't marami man siya naging plano sa kanyang buhay, sa mundong ito, nais na maabot, nais na maranasan sa kanyang kabataan, iniwan niya lahat iyon. At siya nagmisyon. At taliwas sa kanyang naging plano, ang kanyang naranasan sa Burma, ang kanyang pang naranasan, siya nakulong. Siya ng asawa at anak. At halos mawalan siya ng pag-asa. Hindi ito marahil ang kanyang plano sa kanyang buhay. Subalit sa pagtitiwala niya sa plano ng Diyos, sa kanyang pag-misyon, nagkaroon ng matatag na iglesia sa Burma. Nayatag ang gawain ng Diyos doon na siyang kinakasangkapan ng Diyos
sa pagliligtas ng mga makasalanan patungo kay Kristo. Nakita natin, ang plano ng Diyos ay mas mabuti kaysa plano ng tao. Kung siguro yung kanyang plano sa buhay, hindi niya nagamit yung kanyang lakas, talino, kalakasan para sa kalatian ni Kristo. Pero, dahil nasunod ang plano ng Diyos sa kanyang buhay, hindi naging walang kabuluhan ang kanyang buhay sa mundong ito. At yun po yung panawagan ni sa bawat isa sa atin. Ang dapat maging mabigat sa atin, kung ating buhay ay magkaroon ng kahulugan at ito'y mangyayari sa pagsunod at pagpapailalim sa plano ng Diyos. Maging paala po yun sa atin at maging hamon sa bawat isa. Pangalawang bagay, nakita natin na kayabangan, kaambugan ng pagpaplano na wala ang Diyos, kaya't kinakailangan, yung ating pangalawang punto, kinakailangan ng kapakumbabaan na pagsunod sa plano ng Diyos. Yan po'y ayon sa verse 15 to verse 17, ang sabi ni Santiago, matapos siyang tuligsain, matapos siyang i-address yung kasalanan ng kanilang ginagawa pagmamataas sa Diyos. Ito yung kanya sinabi, sapagat ang dapat ninyong sabihin ay kung loloobin ng Panginoon. If the Lord wills, kung hahayaan ng Panginoon, kung gagawin ng Panginoon. Yung sinabi po dito ni Santiago, na dapat, ibig sabihin po diyan, yan ay moral necessity, moral obligation. Nangangulugan, hindi po siya optional. Ang dapat ninyong sabihin, hindi siya option sa atin, hindi siya suggestion. Dapat niyang ginagawa kung tayo mga manampalataya. Marapat nating ginagawa. Intentional dapat nating ginagawa. Tinitiyak natin ang mangyayari sa ating buhay. Ang umasa sa kalooban ng Diyos. Ang dapat nating tiyakin, gawin, umasa sa kanyang kalooban. Kung kalooban ng Diyos, magtiwala sa kanyang plano. Ito yung pagkilala at pagsasailalim sa soberanidad ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, madalas ngayon, sabihin ang pangalang ito, kung loloobin ng Diyos. Na tila napakagasgas ng salita. Subalit tandaan natin, hindi lamang ito simpleng praise. Hindi lamang ito simpleng parang pinaka pang-add-on sa panghuli ng ating plano. May plano akong ganito kung kalooban ng Diyos. Gagawin ko to kung kalooban ng Diyos. Hindi lamang ito dapat na simpleng add-ons sa pangwakas na ating mga hinahangad sa buhay. Dapat nating makita, hindi lang simpleng panalita, kundi yun talaga ay pagsuko ng ating kalooban sa kalooban ng Diyos. Estado yun ng puso. Yun dapat yung ating cultivate. Yan ay pagkilala sa lubos na pamahala ng ating Panginoong Diyos at pag-alam sa kanyang providensiya. Ano po tayo nasa Reformed Theology, kung ating babalikan yung ating mga napakinggang mga pagtuturo, alam natin, God ordains whatsoever comes to pass. Isa yan sa mga dakilang katotohanan sa Reform na tinakda ng Diyos ang lahat ng mga bagay na mangyayari. Kasama ang lahat ng mga plano, kalabasan ng mga plano, at maging ng mga desisyon ng tao habang hindi binaviolate ang kanyang responsibility. At kung ating kinikaya talaga iyon, dapat tayong umaasa lamang kung ito'y papangerihin ng Diyos, nagtitiwala tayo sa Kanya. Pero ang nangyari nga noon sa kapanahuan ni Santiago, hindi ganito nangyayari. Ang sabi sa verse 16, datapwat ngayon ay nagmamapuri kayo sa inyong mga pagpapalalo. Ibig sabihin, kahit alam nila na ang Diyos ay soberanong Diyos, hindi iyon ang kanilang ginagawa. Sila ay nagpapalalo, nagmamapuri sila sa kanilang mga pagpapalalo. Ano po yung pagmamapuri sa kanilang pagiging palalo? Yun po yung nangyayari sa kanila noon. Walang laman na pride. Hindi yung totoong kumpiyansa. Ang ganito mga pagpaplano na wala ang Diyos, hindi lamang simpleng pag-uugali. Hindi po yung neutral.
Hindi dapat ating tingnan na magaang bagay na wala ang Diyos sa ating mga buhay. Sabi ni Santiago, ito ay masama. It is evil. Ito ay makasalanang pagmamapuri. Sapagkat kinukuha nito ang kalatian mula sa Diyos at inilalagay mismo sa ating mga sarili. Kaya nga, dagdag niya sa verse 17, kaya kung ating ito naalaman, subalit nabibigo tayong gawin. Alam natin ang Diyos ang namamahal sa lahat. Pero nagkukulang tayo sa pagsunod dito, sa pag-acknowledge dito. Ang sabi sa verse 17, sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, napakalinaw, ito'y kasalanan sa Kanya. Kasi sabi po itong nakakaalam, ibig sabihin, meron tayong conscious awareness. Hindi tago sa atin. Alam natin ito, subalit nabibigong gawin. Yun po yung tinatawag na sin of omission. Di ba, meron dalawa sa ating mga naging pag-aaral. Sin of commission, yung ating ginagawang masamang mga bagay. And sin of omission, mga mabuting bagay dapat ating ginagawa pero nabibigo tayong gawin. Yun ay nanatiling kasalanan. Kaya't ang hindi isama ang Diyos sa ating mga plans sa buhay, hindi siya sa simpleng bagay. Hindi siya magaang bagay. Yan ay kasalanan. Diyan nyo makikita yung lawak na sakop ng kasalanan sa ating buhay. Pinapakita dito na hindi lamang masamang gawa o kilos ang kasalanan, ito rin ay mabuting bagay na hindi mo ginagawa para sa Diyos. At kung ito'y kasalanan, marapat itong talikuran, marapat itong pag-isihan. Hindi sapat ang pagtanggi lamang sa pagmamataas na hayag na kasalanan ginagawa, kundi kailangan din ang pagpapasakop sa Diyos na pawang kabutihan. At kung tayo nabibigo, isailalim ang lahat ng ating mga plano sa ating Panginoong Diyos, tayo nagkakasala sa Diyos. At yan po yung nangyayari. Kaya't maging pala ito sa atin, na sa lahat ng aspeto ng ating buhay, kung kasalanan na hindi siya kailanin sa bawat plano sa buhay, huwag tayong sumunod sa ganong agos ng buhay. Sapagkat bilang punto, ang matuwid at marunong na pamuhay ay hindi umaasa sa sarili, bagkus palagi nagpapasakop sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Ito ay palaging pagsaalang-alang at pagsunod sa hayag na kalooban ng Diyos sa Kanyang salita. Hindi lamang ito simpleng panalita kung loloobin ng Diyos. Ito ay marapat nakikita sa praktikal na buhay ng mga manampalataya na sila'y palaging dumedepende sa ating Panginoon. At yun, dapat tayo maging maingat sa ating pamuhay, lalo sa ating praktikal na pamuhay. Marami tayong naalamang mga katotohanan patungkol sa Diyos. At isa na nga diyan yung kanyang pamahala sa lahat ng mga bagay. Pero tanong sa atin, yun ba yung nangyayari? Is it a reality in your life? At kung alam mo ang mga bagay na hindi nangyayari, ito yung kasalanan. Malayo nawa sa ating mga manampalataya ang maging kampante tayo na ating naalaman ng mga ganyang katotohanan pero wala naging bunga, pagbabago sa ating mga buhay. Tingnan natin patuloy at balikan palagi natin kung ano ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Bumalik palagi tayo sa Ebanghelyo. Ano ba yung kanyang ginawa? Ano yung makikita sa kanyang naging buhay? Maliwanag yung ating makikita. Nung bago siya mamatay, sa tagpo ng sinanalangin sa hardin ng Getsemani, ano yung binanggit niyang panalangin sa kanyang Diyos Ama? Huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Yan yung ating Panginoon na sinusunod. Yan yung ating Panginoon na sinasampatayanan. Si Kristo, hindi niya inuna yung kanyang kalooban, bagkus inuna niya ang kalooban ng kanyang Ama sa kalangitan. Kaya't marapat, kung tayo sumusunod sa Panginoong Jesucristo, nangyayari niya sa ating mga buhay. Sabi nga ni Charles Spurgeon, when your will is God's will,
You will have your will. Yes, meron tayong kalooban, pero tandaan natin, ang layunin ng ating kaligtasan, maging kawangis tayo ng ating Panginoong Yesus. Hindi maglaban ang ating kalooban at ang kalooban ng Diyos sa ating buhay, kundi masunod ang kalooban talaga ng Diyos sa ating buhay. At pag yun ang ating naging kalooban, makukuha natin o masusunod talaga ang ating kalooban kung nakadepende siya sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Pero again, mayroon nangyayaring problema. Maraming mga Kristiyano ang binabaliktad ang katotohanan ito. Nauna ang kanilang kalooban at saka ipinipilit na maging kalooban ng Diyos. Let my will be your will. Yun ang nangyayari ngayon. At malayo nawa sa atin yung ganyan. Ang ganitong uri ng pag-uugali ay pag-alagay sa ating sarili na mas mataas na siyang tinutiligisan ni Santiago. Yan ay masama, yan ay kasalanan. Kung paanong masama ang gumagawa ng mga makasalanang mga bagay, wala iyang pinagkaiba sapagkat hindi ito paggampan sa mabuting bagay na obligado tayong gawin. Kaya yung tanong sa atin, masumpungan ka ba na may sala, hindi lamang sa masamang bagay na iyong ginagawa, kundi na mabuting bagay na dapat mong ginagawa? Makikita ba ang iyong buhay ng Diyos, hindi lamang sa ating mga nagagawang kasalanan, kundi sa mabuting bagay na ating nalaman pero nabibigo tayong gampanin? Alam mo, mabuting bagay na ang Diyos ay dapat sambahin sa araw ng linggo. Subalit, ipagpapaliban mo ba ito? Alam mo, mabuting bagay na masigit mo dapat pinaglalaanan ng panahon ang pagbabasa ng Biblia, ang panalangin sa Diyos. Subalit, napagkatapatan mo ba ito? Alam mo, mabuting bagay ang pagiging kabahagi sa mga gawain ng iglesia, gaya ng pag-ibanghelyo, pagsuporta sa mga Bible studies, pagsuporta sa mga tagapanguna, at naparami pang iba. Subalit, nararamdaman ba ang iyong presensya? Maraming mga bagay ang ating maaaring may isa-isa. Makita natin, ang daming mabuting bagay dapat ang ginagawa para sa Panginoon. Subalit, nagagawa ba natin? Napagtatapaan ba natin? Ipinapakita po niyan yung realidad ng ating lubos na pagkamakasalanan, ng ating lubos na kahinaan. Kaya't marapat yang sumugat sa ating mga sarili, sa ating mga puso. Magbunga yan ng tunay na kapakumbabaan na wala tayong nagagawang anuman sa ating sarili, kundi tayo aasa sa kanyang biyaya. Na patuloy na mas maraming mga kasalanan bagay ang ating nagagawa. Mas maraming mga bagay ang ating hindi ginagawa. Mapukaw nawa ang ating mga buhay. Makita natin ang ating kakulangan at magdala sa atin yan ng patuloy na paglapit sa Diyos. Sa kanyang patuloy na ipinagkakaloob na pribilehiyo, panibagong araw para sa ating paglingkuran. Balikan natin si Jesus, kung paanong siyang lubos na nagpakababa, kung paano niya lubos na inuna ang kalooban ng Diyos. Kung ikaw at kung ako, kung bawat isa sa atin nagsasabing manampalataya ni Kristo, tagasunod ni Jesus, marapat nakikita sa ating buhay ang palaging paghahangad na ipagpauna ang kalooban ng Diyos. Hindi lamang sa ilang aspeto, sa ilang bahagi ng ating mga buhay, kundi sa buong buhay natin. Kaya't bilang challenge sa atin, isuko mo sa Panginoon ang iyong buhay. General challenge. Pero anong ibig sabihin pag sinabing isuko mo ang iyong buhay sa Panginoon? Kasama dito ang iyong pangarap. Kasama dito ang iyong mga plano. Kasama dito ang buo mong hinaharap. Hilingin natin sa Diyos
na ang kanyang kalooban ay ating maging kalooban. At kung meron mang isa sa mga tagasunod ng ating Panginoong Yesus na makikitaan natin ng ganyang klaseng debosyon para kay Kristo, yun ay si Apostol Pablo. Kung ating babalikan ng kanyang buhay, marami siyang pwedeng panghawakan sa kanyang buhay. Marami siyang pribilehiyo para kanyang gamitin sa mundong ito. Maaaring sulitin ang kanyang buhay para lubusin yung kanyang mga oportunidad na ibinibigay sa kanya, mga privileges. Subalit, nang makita niya ang kalatian ni Kristo, lumabo ang kanyang pagtingin sa sanlibutan. Si Kristo na ang kanyang naging buhay, ang kanyang naging kalooban, at kanyang inilaga ang kanyang sarili para sa kalatian ng ating Panginoong Yesus. At kung tayo ay kaparehas na tagasunod ni Kristo na nakita ang kanyang kalatian, lumabo nawa ang ating pagtingin sa mga bagay ng mundo para doon gugulin ang ating mga buhay. At yun yung ating makikita kay Apostol Santiago at maging hamon yung kanyang buhay sa atin. Kaya nga, siya yung lamang may kakayahan para sabihin yung kanyang naging panalita sa Galatians 2 verse 20. Yes, kahit pag binabasa ko ito, hindi ko kaya na ito'y aking mapanghawakan na nagagawa ko na sa aking buhay. Pero maging hamon nawa yung kanyang panalita. Ang sabi niya, ako'y napako sa krus, nakasama ni Kristo. At hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang aking buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman at ikinabubuhay ko sa panampalataya. Ang panampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Gospel. Ebanghelyo pa rin ang kanyang sentro ng kanyang pamumuhay. Yan po yung same gospel na ating natanggap. Yan yung kaparehas na ebanghelyo na ating pinangahawakan. Si Kristo ang parehas na tagapagligtas at Panginoong maluwalhati. Kagaya ni Pablo, yun din po yung ating Panginoon. So ating makikita yung kaibahan. Hindi dahil si Pablo ay merong special sa kanya, hindi dahil si super apostle, kundi naroon na kinultivate niya yung kanyang pagtingin, yung kanyang paglalim sa Kristong ito na maluwalhati sa lahat. At yun yung kanyang naging buhay. At yun yung challenge sa atin. Tingnan mo si Kristo. Balikan mo si Kristo. Tingnan mo ang kanyang kalatian. At pag nakita mo yon, ang lahat ng plano mo sa buhay, ang iyong buong buhay, ay may ipailalim mo sa kalooban ng Diyos. At bilang konklusyon, nakita po natin, merong dalawang uri ng buhay. Una, buhay na may plano pero walang Diyos. At buhay na nakasuko sa kalooban ng Diyos. Ang isa'y kayabangan, subalit ang isa ay tunay na karunungan sapagkat merong kapakumbabaan ng pagsunod sa Diyos. Kahit yung panghuling hamon at tanong sa atin, sa ating pagkatapos, sa inyong buhay, sino ang tunay na namamahala? Sino ang tunay na may kontrol? At tayo makakasagot niyan sa ating mga sarili. Nawa, ipailalim natin sa ating Panginoong Diyos. Tayo pa'y manalangin. Ama naming Diyos, muli kayo pa'y lumalapit sa iyo. Kinikilala, Panginoon, ang aming mga hindi mabilang na mga kasalanan. Gayon din, ang aming hindi mabilang na mga kulangan. Marami kaming naalamang mga bagay sa loob ng mga napakarami mga taon, mga buwan, mga araw, subalit nabibigo kaming gawin. Ipinapakita nito ang aming sarili na napakaliit sa iyong harapan, na wala talaga kami magagawa sa aming buhay. Kahit lumalapit pa lang kami sa iyo, diadalangin ang aming mga sarili, inihingi ng tawad ang lahat ng aming mga kulangan at mga pagkakasala. Kami humingi patuloy ng iyong biyaya at awa. Ng iyong kalooban nawa ang aming maging kalooban. Turuan niyo kami, O Diyos. Bigyan niyo po kami ng puso
na may kapakumbabaan para sumunod sa iyong kalooban. At ang susi na hindi nagbabago para ito yung mangyari ay sa patuloy naming pagtingin kay Kristo, sa patuloy na pagninilay sa kanyang kaluwalhatian. Kaya tulungan niyo po kami na lumago sa pagkilala sa aming Panginoong Yesus. Bigyan niyo po kami ng kakayanan. Bigyan niyo po kami ng biyaya, O Diyos. At iadangin din po namin sila na mga wala pa sa iyo, wala pa sa aming Panginoong Yesus. Nakita nawa nila ang kaisiyan ng buhay. Makita nawa nila na may buhay sa kabilang buhay na kung saan igugol nila ang walang hanggan. Subalit kung wala silang Kristo, ito igugol nila sa walang hanggang kapahamakan. Subalit salamat o Diyos, nagplano kayo ng kaligtasan, binigay niyo si Kristo. Nawasang patayan nila ito. Makita nilang mahalaga magplano para sa kanilang kaluluwa. Kaya nawang kumilos sa kanilang mga puso, sumampatayan nawa sila kay Kristo. Sa amin bilang iglesia, nawa napaalhanan kami, nasaway kami, at tulungan niyo po kami. Bigyan niyo po kami ng biyaya upang makita na ang tanging mahalaga sa mundong ito ay ang kalatian ng aming Panginoong Yesus. At ang tanging kagamit-gamit sa aming buhay ay ang magamit ito para sa kanyang kaharian, para sa kanyang kalwalhatian. Kaya't muli, O Diyos, sa ipo namin tinataas ang lahat ng ito, kayo nawa ang aming naluwalhati. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.